Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa ating pong topic na uh, meditate the word of Yahweh our God. Okay? So, if you want the truth will set you free. Yung po ang word ni Lord. Kaya, sino po sa inyo ang gustong malaman ang katotohanan? Anong lang nagsisik ng truth, nagre-research kung ano pa man, ito po ay makatulong po sa inyo lahat. Hiniling ko po sa inyo ngayon mga kaibigan, mga kapatid, kakilala, o mga kapwa-pastor ay pakinggan po ang alang word na ito, ang topic na ito. At gusto ko po, nawa buksan niyo po ang inyong puso't isipan. Pakinggan niyo po maigi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi pa nga, is like a double-edged sword. No? Katulad ng isang tabak na may magkabilang talim. Minsan masakit, pero itong katotohanan, minsan masaya. Sa ating pagbabasa po ng salita ng Diyos, sa ating pakikinig, nakakapulot po tayo ng aral at minsan nasasaktan tayo. Pero ang nais lamang po ng salita ng Diyos ay ituwid tayo sa lahat po ng ating mga pagkakamali. Okay? So handa na po ba kayo? Sige, kung mayroon po kayong mga ballpen at papel, isulat niyo po ito kung mayroon pong revelation ng Lord sa inyo. Our topic is meditate the word of Yahweh our God. Joshua chapter 1 verse 7-8. Familiar po kayo dito? Okay? So, ating pong basahin. Joshua chapter 1 verse 7. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. So this word ay napakaganda po, na salita po ng ating Panginoon from the book of Joshua. So mayroon po tayo ditong mga importante pong maintindihan, reminder po sa atin. Ang sabi po dito, be strong and courageous. Bakit po sinabi ng Diyos na be strong and courageous? Sapagkat kapag ang katotohanan na po ang sasabihin mo, marami po kayong makakalaban, marami po kayong masasaktan na damdamin kung ang katotohanan po ang inyo pong sasabihin. Be courageous because sabi pa nga, kailangan ng tapang dito sa pagsabunyag ng katotohanan. Okay? Pangalawa, carefully do all that is written on it. Carefully do all that is written on it. Okay? Dapat daw nating gawin, maingat nating gawin ang lahat ng nakasulat sa libro ng salita ng Diyos, itong tinatawag nating Biblia. So dapat all, wala tayong iwanan, wala tayong sasantabi, kundi ganapin po lahat. Sumunod, do not turn from it to the right and to the left. Ibig sabihin, habang gagawin mo ang katotohanan na yan, huwag kang lumingon sa iyong kanan, huwag kayong lumingon sa iyong kaliwa, diretso lamang ng lakad at huwag kayong lumingin sa likod. Do not neglect any part of it. Yung pang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 7. Sumunod sabi dito, so that you may have good success wherever you go. So kung susundin mo raw lahat yan, na lahat na nakasulat at iyong ganapin, at iyong unawain at maintindihan, ito po ay magbibigay sa iyo ng good success wherever you go. Okay? So next word is Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Again, the Word of God says, to be careful to do according to what is written in it. Ito po ay tinutukoy niya sa scripture na sa ngayon tinatawag nating Biblia. So lahat po na nakasulat ay atin pong ganapin at tayo po ay magiging successful. Mga importante pong paalala sa libro po ng Joshua chapter 1 verse 8. Sabi doon, this book of the law shall not depart out of your mouth. Dapat daw hindi mawala sa iyong mga labi ang salita ng Diyos. Lagi itong bukang bibig mo sa bawat araw at hindi yung mga problema na yung naranasan sa iyong paligid. Meditate the word day and night. Meditate the word day and night. Ibig sabihin,
ating aralin ang salita ng Diyos araw at gabi. Hindi lamang hanggang pagbabasa, kung unawain kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Day and night. Ewan ko lang po kung kayo po ba ay madalas magbasa ng Biblia araw at gabi, o baka mamaya wala na kayong panahon, hindi nyo na binigyan ng panahon ang pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig or panunood ng mga preaching o mga videos na makatulong sa inyo para kayo ay magtagumpay. Sabi pa diyan, be careful to carry out everything that is written in it. Be careful to carry out everything that's written in it. So, ibig sabihin, lahat po ng gusto talagang gagawin natin. Ito po ang paalala ng Diyos sa panahon na yun. And I know hanggang sa panahon ngayon ay paalala pa rin po siya sa atin. Nagsabi po dyan, it will make your way prosperous. Kapag ginawa po natin, sinunod po natin ang salita ng Diyos, ito po ay magdadala sa atin ng prosper. Or mangyayari na ang ating daan ay maging prosperous. Next, then you will have good success. You will have good success kung atin pong ganapin ang anumang nakasulat doon. Wala po tayong iwanan, wala po tayong tatalikdan, wala po tayong sasatabi. Kung ano pong salita ng Diyos ay atin po siyang ganapin. So there are famous commandments, the 10 commandments of God. Akin po itong isa-isahin at nais ko pong maintindihan po ninyo mga kapatid. Unang commandment po ay you are to have no other gods beside me. Na wala pong maging ibang Diyos maliban po sa Kanya. Dapat po siya pong importante sa atin, siya yung number one, siya po ang ating pong laging priority. Hindi po ang mga bagay na temporary lamang sa mundong ito. You are not to make yourselves an idol or any likeness of what is in heaven, above, or on the earth, below, or in the water under the earth. That is commandment number 2. Under Exodus chapter 20 verse 4. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Number 4, remember to keep the Sabbath day holy. Exodus chapter 20 verse 8. Number 5, honor your father and your mother. Number 6, you shall not murder. Number 7, you shall not commit adultery. Number 8, you shall not steal. Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Number 10, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is in your neighbor's. Pero kapag yung pong babalikan, ito pong law number 1, you are not to have other gods, no? Na wag daw tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Ito po ay minsan hindi naintindihan ng karamihan, sapagkat ang ibig pong sabihin ng Diyos dito ay siya ang priority natin, siya ang buhay natin, siya ang lahat sa atin. Ito pong law number 2, na you are not to make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above, or on the earth below, or in the earth, the water under the earth. So, ibig sabihin, huwag tayong gumawa ng anumang larawan na kalitulad sa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig o sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, wala tayong gagawin. Alam niyo po, itong law number 1, number 2 na ito ay tinanggal po ito ng Roman Catholic Church. At ito yung number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain, ay ninakit po nila sa number 2. Yung number 4, yung commandment number 4, remember to keep the Sabbath day holy, ay nilipat po ito ng mga Catholic sa number 3. At yung Sabbath day ay pinalitan po nila ng Lord's Day. Or sometimes, pinatranslate nila ng Sunday. But actually, this is 7th day na nagfo-fall every Saturday. Number 5, honor your father and your mother. Inakyat po nila ito sa number 4. You shall not murder, ito yung number 6 po, original po, nakasulat sa salita ng Diyos sa Biblia, ay ginawa po ng number 5 ng mga RC. Number 7, you shall not commit adultery. Inakyat po ito nila ng number 6.
You shall not commit adultery. Mayroon pong passage sa Bible na sinabi ni Jesus, tumingin ka lang na mahalay sa isang babae ay nagkakasala ka na ng adultery. Kaya ang nangyari, inakyat nila ito sa number 7. Yung number 8 naman, you shall not steal. Huwag tayong magnakaw. Anumang bagay, maliit, malaki, ano pa man dyan. Ito po ay inakyat ng mga RC dun sa number 7. Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Ito po ay inakyat naman ng mga RC ng number 8. Yung number 9 ay naging number 8 po sa kanila. Ibig sabihin, you shall not bear false witness against your neighbor ay nangyari po na naging number 8 na siya mula sa number 9. Number 10, you shall not covet your neighbor's house. Ito po ay inakyat po ng mga RC doon po sa number 9. So yung number 10, yung commandment number 10 ay biniyak po nila ng dalawa. Yung isa, you shall not covet your neighbor's house ay naging number 9 po siya. At yung you shall not covet your neighbor's wife or his female servant ay naging number 10 po. Yun po ang katotohanan. So patuloy po tayo. Most neglected or ignored commandment ay ito po. The most neglected commandment is commandment number 8. You shall not steal. Exodus chapter 20 verse 15. Ano ang ating ninanakaw? Sabi po ng Malakay chapter 3 verse 10. Alam niyo po ang ibig kong sabihin. Buksan niyo na lamang po ang inyong Biblia. Marami po ang mga tao na hindi po ginagawa ito, mga manampalataya, sapagkat sabi nila, sa Israelita lamang po daw iyon at hindi daw po ito parte ng mga mananampalatayang Kristiyano na hindi mga Israelita. Alam niyo po, ito po ang aking tanong. Kung sa mga Israelita lamang po yan, bakit kayo naniniwala at sinasamba ang Diyos ng Israel na si Yahweh? Kung sinasamba mo siya, naging part ka na ng family nila as spiritual Israelites. At dapat kang sumunod sapagkat yung batas na yan ay para sa lahat. Sumunod po ay yung number 9. You shall not bear false witness against your neighbor. Ito po ay hindi masyadong napapansin ng karamihan na kung saan lagi po natin nakikita ang mga tao na nagtumpukan bawat umaga at hapon at pinag-usapan po nila ang buhay ng mga ibang tao. Pinag-usapan nila ang isang tao, kinichismis nila. Ito po ay nalabag na nila yung you shall not bear false witness against your neighbor. Kaya hindi po dapat tayo mag-judge sa isang tao kung hindi naman natin kilala ang kanyang buhay o wala tayong nalalaman sa kanyang buhay. Sumunod po ay yung remember to keep the Sabbath day holy, kung saan ito po ay nalabag at hindi na po ito pinahalagahan ng marami pong mga Kristiyano sapagkat ang sabi po nila ay hindi na po daw sila sa law, nandun na daw sila sa grace. Alam niyo po, wala pa po ang mga bagay na sinasabing law na nandito na pitong 10 Commandments. At sabi po ng kasulatan ay ito ay sinulat mula sa mga daliri ni Yahweh na Diyos natin, na Diyos din ng Israel. Remember to keep the Sabbath holy, that 7th day, not the first day of the week. Hindi po siya Sunday, kundi 7th day of the week, which is nag-fall po siya ng Saturday. Matthew chapter 12 verse 8, Mark chapter 2 verse 28, Lucas chapter 6 verse 5, sabi po dyan, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. Kung hindi po nag-i-exist yung Sabbath na yan, paano siya maging Lord ng Sabbath? Isipin niyo pong maigi yan. Bakit po sinasabi yan? Bakit po sinasabi yan? Dahil siya ay Lord of the Sabbath. Sapagkat siya Panginoon ng araw na yun. Alam niyo po, marami pong mga kagalingan na nangyari sa panahon ni Jesus. Ginawa niyo po yan sa araw po ng Sabbath. Okay? Many preachers taught that the Sabbath is for the Israelites only, and Sabbath is just rest. But when you read Isaiah chapter 66 verse 23, the Lord commanded that all flesh or humanity will come to worship Him every Sabbath.
Isaiah chapter 66 verse 23, and from new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all humanity will come to worship before me, says the Lord. All humanity will come to worship before me, says the Lord. Ano po ba ang pagkakaintindi nyo sa all flesh or all humanity? May pili ba? Mayroon bang exemption? Mayroon bang exempted doon? Pag sinabing lahat, lahat po. Lahat po ng nation. Kahit saan pong bansa sa buong mundo ay kasama po sa command na ito na all humanity or all flesh will come to worship before me, says the Lord. Ang akala ko po noon ay rest lang po talaga yun. Yung rest na patutulog lang, kung ano lang, magpapahinga, walang gagawin. Pero may command pala dito na to worship God. All humanity will come to worship before me, says the Lord. Ibig sabihin, ito pong Sabat ay napaka-importante po sa Diyos. According to Genesis chapter 2, verse 1 to 3, na siya lamang blessed. Kinamaman lang Diyos mula pa noong panahon na wala pa po ang mga law. Isaiah chapter 66 verse 23, at mangyari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao pag sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Lahat po ng tao, kung kahit ikaw ay American, kahit ikaw ay Indian, kahit ikaw ay Chinese, kahit ikaw ay Filipino, kahit ikaw ay Taiwanese, kung kahit ikaw ay Australian, lahat po ng bansa ay kailangang sumamba sa Diyos na si Yahweh sa araw po ng Sabat na kung saan nag-fall ng 7th day na kung saan ay nagtataon na Sabado. Palinaw po ba? Okay? Early Christians are Sabbath worshipper or not? Tanong ko po sa inyo. Early Christians are Sabbath worshippers or not? Alam niyo po, ito po ang matinding katotohanan na aking natutunan. Ako po ay nag-research kung ano po ba ang tinatawag ng Sabbath. Ako po ay namulat sa isang maling mga teaching noon. Ano ba talagang Sabbath? Pero nung magbasa ako ng Biblia, inintindi ko ito. At naghanap mismo ako, nagsaliksik ako sa katotohanan. Ito po ang na-found out ko. Kahit si Jesus, kahit yung apostol niya, ay hindi po siya nag-worship, hindi po siya pupunta sa sinagoga para mag-preach sa araw ng anumang araw na sinasabi na Sunday, na ating kinasanayan po ng marami. Kundi nandun po siya every Sabbath, ibig sabihin every 7th day of the week. So siya hindi po niya nilabag ang kasulatan, hindi po siya lumabag sa sarili niya mga batas sapagkat siya mismo ang salita ng nagkatawang tao. Early Christians are Sabbath worshipper. Here, in Acts chapter 13 verse 44, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Again, Acts chapter 13 verse 44, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Ito'y sa time na ni Paul. Many preachers taught that because Jesus Christ's resurrection day is Sunday, that is why they transfer the worship day from Sabbath to Sunday. The question is, where in the scripture that Jesus commanded his disciples to transfer the Sabbath day to Sunday? There is none. Wala po kayong mabasa dyan, kahit magdamag kayo, wala kayong mabasa dyan, may direktang command na kung saan kahit sa mga apostoles, wala kayong mabasa dyan, na sinabi na ito na ang bagong araw ng pagsamba, wala po kayong mabasa dyan. Kundi mula Genesis hanggang Revelation, nang mababasa nyo doon ay yung Sabbath, yung 7th day Sabbath. Ako po ay hindi po hindi po ako Adventist, hindi po ako Sabadista. Ako po ay sumusunod lamang po sa salita po ng Diyos kung ano po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Mark chapter 7 verse 6-7. Verse 6, he told them Isaiah was right, no? Si Jesus po ang nagsalita dito. He told them Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is worthless because they teach human rules as doctrines of God.
Napakahirap po ng sitwasyon. In verse 8, you abandon the commandment of God and hold to human tradition. Then he told them, you have such a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your own tradition. Napakarami pong tao ang nire-reject ang salita ng Diyos para lamang magawa nila ang mga tradition po nila. Maraming mga teaching na nagsasabi ito ang sinasabi ng Diyos, pero wala naman, di mo man mabasa sa Biblia. Mas maganda nang sumunod sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia kaysa sa mga pang-ano lamang ng mga tao, mga sabi-sabi lamang. Kaya maging matapat po tayo sa Panginoon. Suriin po natin ang salita niya sapagkat delikado po ang kalalagyan ng sinumang nagtuturo na hindi po tama. Do you know what Jesus Christ said in the book of Matthew about the law and commandments? In 1 Corinthians chapter 11 verse 11, AC English version, sabi po ni Paul, copy my example because I copied Christ's example. I copied the example of how Christ lived. Ibig sabihin po nito, imitate me as I imitate Christ or the Messiah. Ibig sabihin kung anong ginagawa nila, ayun din ang ating susundin. Okay? So ibig sabihin kung sila po ay ginagawa po noon, yung 7-day Sabbath ay ginagawa po ni Jesus, ginagawa po ng Apostles at iba pa pong mga early Christians. So kailan po nag-impisa ang Sunday worship? Magbasa po kayo sa almanac, sa encyclopedia, kung ano pa mga information na inyo makukuha, mga books na pwedeng makasuporta sa inyo, malaman nyo na nag-umpisa yan sa panahon ni Emperor Constantine, nung siya na po ang nagtumayong emperor ng Roma sa AD 321 po yan sa Council of Laodicea. Paul did not say, copy the example of the pagans. He did not say, let us worship like the pagans or do the same as pagans worship. Ang sabi po niya, gayahin niyo ako kung paano ko ginaya ang Kristo o Mesiya. Gayahin niyo ako sapagkat ito ang dapat nating sundin. Yun ang pong ibig sabihin ni Paul. Mahirap po na maniwala sa isang walang basihan. Kaya kung kayo sinusunuran sa mga tradisyon o mga ginagawa natin ngayon sa church na wala pong basehan sa Biblia, mag-umpisa na po nating tanggalin yan. Maging sigurado po tayo sa ating pananampalataya kung ano po ang nakasulat dapat sundin. Ang mahirap po dito, kung ano nakasulat ang hindi sinusunod. Kung ano naman yung nakasulat ay hindi sinusunod at kung ano naman ang hindi nakasulat ay hindi sinusunod. Napakarami pong tradisyon. Ito po ang sinasabi ni Jesus nung panahon niya na dapat yung mga libadura ng Pariseo ay hindi natin sundan. Ito naman ang sabi ni Paul na you are not under the law but you are under the grace. Yung law po na sinasabi ni Paul ay yung po yung law of the flesh, hindi po yung law na mula sa Panginoong Diyos. Sapagkat kung walang law, walang commandment, walang ipagmaman, paano kaya magkakaroon ng order ang buong mundo? Magiging disorder po ang lahat sa mundo. Kung ikaw po, wala ka po sinusundan na batas at commandment, ibig sabihin, wala kang kasalanan, lahat ng tao ay walang kasalanan kung wala naman palang sinusunod. Bakit nila nakikilala kasalanan? Sapagkat mayroong law, commandment, o mga batas na nilalabag kaya nagkakaroon ng kasalanan. So nais ko pong maintindihan po niyo yan mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 17, ang sabi po dito, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o mga propita. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Ibig sabihin hindi siya maninira. Hindi siya ninira ng kanyang sariling salita, kundi siya ay nandito bumagkataong tao pang tuparin ang lahat ng wala siyang i-abolish. Ibig sabihin wala siyang tatanggalin. Okay? Sa verse 18 ang sabi po dito, because I tell you with certainty that until heaven and earth disappear, not one letter or one stroke of a letter will disappear from the law until everything has been accomplished. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa namang paraan ay hindi mawalan sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po mga kapatid, nandyan pa po ba ang langit? Nandyan pa po ba ang lupa na yung tinutungtungan? Kung nandyan pa mga yan, ibig sabihin, existing pa po itong baka sinasabi Jesus na wala tayong babaguhin, kundi lahat po na nakasulat ay atin po dapat sundin. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating batas, kundi sundin po natin ang batas ng Diyos na nakalatag na po mula pa ng lalangin
ang langit at ang lupa. Do you know who will enter to heaven? Those who obey the will of the Father. Alam niyo po ba kung sino makapasok sa heaven? Those who obey the will of the Father. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi ang bawat nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Make sure na ginagawa po natin ang kalooban ng Ama nating nasa langit. 22-23, Matthew chapter 7, verse 22-23. Many will say to me on that day, Lord, Lord, we prophesied in your name, drove out demons in your name, and performed many miracles in your name. Did we not we? Then I will tell them plainly, I never knew you. Get away from me, you practice evil. Bakit practice evil? Mayroon pong nagsabi sa akin, Pastor, yung ano po yun, yung mga tambalan, kumbaga sa Bisaya pa, yung mga manggagamot, no? Sabi niya. Sabi ko, wala naman pong albularyo na nagsishare ng gospel. Kundi ito pong nagsishare ng gospel, ay naniniwala sila sa kakayahan ni Jesus. Pero bakit dito, sabi dito, go away from me, or get away from me, you who practice evil. Bakit practice evil? Sapagkat kung mayroon po tayong hindi sununod sa salita ng Diyos at hindi ginanap, masama po yun sa paningin ng Diyos. Ang tawag po niyan ay disobedience. Alam niyo po ang ibig kong sabihin. Okay? So, John chapter 8 verse 32, if you knew the truth shall set you free. Kapag alam mo na ang katotohanan, huwag kang matakot. Ipaglaban mo yan. Sapagkat yan ang gusto ni Jesus. Nung si Jesus po ay nandito po sa lupa, marami po siyang kalaban. Ang kalaban niya po ay mga pari, mga parisiyo, mga eskriba. Okay? At bakit siya kalaban? Sapat sinasabi niya katotohanan. Binabasag niya ang kalukuhan ng mga parisiyo na ito, ng mga saserdote na ito, na sa tingin na sila ay napakagaling sa batas ng Diyos, pero wala naman sa gawa. Sabi niya, if you knew the truth shall set you free. Si Jesus nung panahon ay marami siyang nakatunggali sa pagpinaliwanag niya ng salita ng Diyos, ang katotohanan na kanyang tinutukoy. Sa panahon natin ngayon, ganun din ang mangyayari kapag pinaglalaban mo katotohanan, maraming mga tao ang aayaw sa iyo. Pero kung ang gusto mo katotohanan, magsama tayo. A lot of commandments written in the Bible. Okay? At sabi ng dami-dami niya, masunod ko ba lahat yan? Alam niyo po mga kapatid. But when you focus your love to Yahweh, our God, and be obedient to Him always. When you love God with all of your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, then you can follow all of them. Because if you don't have the love of Christ, you cannot follow all of them. Okay? So, yun lamang po ang sekreto. Kapag mahal mo isang tao, gagawin mo lahat. Ganun din po, kung mahal mo po ang Diyos, gagawin mo po ang lahat. Kahit na ikay masaktan, basta ang katotohanan ang iyong ipapahayag. Joshua chapter 1:7, only be strong and be courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. All. Wala po tayong kakaligtaan. Wala po tayong i-ignore. Kundi ano pong sinasabi ng salita ng Diyos, atin pong gagawin. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Doon pa lamang maging prosperous ang iyong way. Doon pa lamang magkakaroon ng good success kung ginagawa mo ang lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi ka, every word that will come out from the mouth of God or from the mouth of Yahweh, it is rule, it is command, it is law. Amen? Matthew chapter 24 verse 24, sabi po dyan, because false Messiah and false prophets will appear and display great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ibig sabihin, kahit ikay pinili, pwede ka pang maligaw, pwede ka pang maisahan ng demonyo. Sapagkat darating ang false Messiah o piki na Mesiyas
o kay mga piking propeta at magpapakita pa sila ng magagakilang sinyales, mga kababalaghan, para hanggat maaari ay ililigaw ang marami. Kaya mag-ingat. Ang iyong armas para hindi ka maligaw ay ang salita ng Diyos lamang po. Focus doon sa salita niya. Huwag tayong lumabas. Huwag tayong maniwala sa sinasabi ng iba kung hindi naman nakasulat sa salita ng Diyos. James chapter 3 verse 1. Not many of you should become teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more severely than others. Okay? Sabi po ng James chapter 3 verse 1. Huwag daw maging guro ang marami sa atin. Mga kapatid, no? Yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalo mabigat na hatol. Ibig sabihin kung ikay nagtuturo, make sure na iyong tinuturo ay naayon sa salita ng Diyos sapagkat mas mabigat ang iyong hatol. Kung mayroon kang itinatagong katotohanan ay hindi po yan maganda. Ibunyag mo po ang katotohanan na yan. Lumakad ka sa katotohanan sapagkat sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? So baka mamaya nag-speak ka na pagdating ng araw ay kakaway si Jesus, and then pag nangdaanan ka hindi ka pinansin at sa nagtataka ka bakit hindi ka pinapansin sapagkat sabi niya mapagawa ka ng masama. Alam niyo po, masama po sa paningin ng Diyos ang hindi po sumusunod sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga utos. Kaya pagsumikapan po natin. Okay? So kaya dapat tayong magturo na ayon sa salita mismo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi yung sinusunod natin ang hindi naman nakasulat sa Biblia. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyo pong pakikinig. Kung kayo po ay may tanong, kung kayo po ay may comment, pwede po kayong mag-comment doon sa comment box at inyo pong sabihin at aking papaliwanag po sa inyo. Kung ibig nyo pong maintindihan pa, ako po ay willing na magturo sa inyo para po sa kabutihan po ng lahat. Marami pong salamat and have a blessed day and thank you.